Isang mapagpalang araw sa inyo mga kapatid. Welcome sa aming bagong Facebook page. Nainanyahan namin kayong samahan kami sa mga pagbabagong magaganap sa aming mga social media accounts. Napakadami naming inihandang programa na maaaring makatulong sa inyo, lalo na sa panahon ng new normal. Araw-araw kami ay magpo-post ng mga devotions, reflections, applications, biblical insights, at madami pang iba. Maaari din kayong magbahagi ng inyong prayer request sa pamagitan ng pag-message sa aming mga social media accounts. Exciting ito mga kapatid! Sama-sama tayong mag-aral ng salita ng Diyos at ibahagi ito sa buong mundo. Ayos ba? God bless us all! Pakawalan mo, matuto kang bumitaw. Bitiwan mo. Huwag mong yakapin, huwag mo angkinin. Oo, huwag kang matakot. Huwag mong ipagkait sa sarili mo. Palayain mo. Uulitin ko, palayain mo. Natuto ka na, matuto ka na. Matuto kang magpalaya at lumaya. Matagal mong ikinubli sa sarili mo. Ipinagkiit mo sa mundo. Inangkin mo, sinarili mo. Mag-isa mong sinalo. At ngayon, ito na ang katotohanan. Oo, nasa harap mo na. Bumangon ka, maglakad ka, lapitan mo. Huwag kang manghina, huwag kang magduda. Piliin mong hawakan siya. Higpitan mo at huwag kang bibitaw. Alam niya ang bawat liko at dilim. Siya ang liwanag sa daanan mo. Oo anak, malaya ka na. Matagal ka nang malaya. At yan ang katotohanan, ang tunay at ganap na paglaya. Pinatnubayan kami ng Panginoon. Basta umingi ka lang ng tawad, tapos mag-pray ka sa Kanya, hindi Kanya pababayaan hanggang sa makarating kami dito. Sa dami pa rin pagsubok bago nakarating. Palagi ko lang sinasabi at pinapanggit yung I can do everything through Christ who give me strength. Totoo na buhay ating Panginoon. Napakabuti niya.
Hello, ako si Dave at ang tatay ko ay isang pastor. Ang tatay ko ay kilala bilang si Pastor Dudes or Brother Dudes sa mga kapatiran. Sir Agravante para naman sa mga kanyang co-teachers. Totoo niyang pangalan ay Donato Agravante. Panglima siya sa magkakapatid. Pinanganak siya noong September 2, 1968 sa Negros Occidental. Pumasok siya sa Cebu Bible Seminary para tahakin na nga yung pagpapastor. Graduate siya ng seminary at napunta dito sa Manila. Dito siya plinase ng Panginoon para maglingkod. Si Papa ay pag sa bahay, siya yung mahigpit pero mapagbigay. Mahigpit kasi hindi niya hinahayaan na tinotolerate yung mali. Mapagbigay, ayun, hinahayaan niya ako na matuto sa iba't ibang bagay. Pero yun nga, may guidance na kasama. Isa sa malaking influence ni Papa sa akin yung kanyang ministry. Sa loob ng mahabang panahon, tapat siyang naglingkod. Isa to sa nag-push sa akin na ako din na anak niya ay pumasok sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi madali yung pagiging isang pastor. Yun yung nakita ko sa kanya. Pero sa kabila nun ay nagagampanan niya yung mga responsibilidad sa loob ng bahay, sa labas ng church, maging sa loob. Ngayon, si Papa ay isa ng ganap na public school teacher sa elementary. Nagtuturo siya sa Commonwealth Elementary School. Ang purpose talaga niya kung bakit siya nagturo sa school sa mga bata kasi gusto niyang input sa mga kabataan yung values formation na ito yung pag-build ng tamang character. Passion talaga niya yung teaching. Noon pastor siya, teacher, hanggang ngayon isa pa rin siyang teacher. So ito ay kanyang bagong ministry. Thankful ako sa Lord sa buhay ng tatay ko at napakaraming learnings na input niya sa akin. Siguro hindi lang din sa akin, pati rin sa mga ibang tao. Thankful ako sa Lord na yung tatay ko ay yung tatay ko. Para sa mga anak, matuto tayong sumunod sa ating mga tatay, sa ating mga magulang, sapagkat ito yung tama. Ito yung sinasabi ng Bible at may reward itong kapalit. Tandaan natin na porke salungat yung suhestyon ng ating magulang dun sa ating gusto, hindi yun ibig sabihin na hindi nila tayo mahal. Bagkus, ito yung panahon na kung saan tingnan natin yung kung ano ba yung gusto nilang iparating sa atin. Sapagkat walang magulang na gugustuhin mapasama ang kanilang anak. Happy Father's Day po sa lahat ng ama, ng tahanan, and sa mga taong gumanap ng responsibilidad ng pagiging isang ama. Happy Father's Day sa inyong lahat. Hi, ako po si Kuya Ronnie, ang present youth minister ng Holy Spirit Church of Christ sa Quezon City.
tumatakbo yung isip ko, my thoughts are full of what ifs. Yung what if I don't live up to the expectation ng church, or what if I will not deliver, or what if I fail. Kahit ganun, merong paglalaban dun sa aking kalooban. My mind is really rolling. Sabi ng peer, kung tatanggapin mo yan, magkakaroon ka na ng responsibilidad na mas mabigat. Kung tatanggapin mo yan, you will no longer do much ministries outside. Kung tatanggapin mo yan, baka paglidin ka ng Bible study sa labas, evangelism purposes. Kung tatanggapin mo yan, more people will be watching your moves. Pero doon ako natatakot talaga sa yung mag-lead ng Bible study sa labas. Lalo na kung hindi mo kilala talaga yung mga taong pupuntahan mo. Hindi ko lang sinasabi, pero doon ako natatakot. Yun, pumasok sa isip ko yung story ni Jonah na inuutusan siya ng Diyos na pumunta na Nineveh. Naisip ko rin yun, sabi ko, tatanggapin ko po ba ito, Panginoon? Or may iba pa kayong plano sa akin? Yun, talagang natatakot ako. I fear for that moment na pag tinanggap ko ito mangyayari sa akin. Makakahon ka na dun sa isang responsibility. Sumagi din sa isipan ko yung letter ni Paul kay Timothy sa 2 Timothy 1:7. Ang sabi doon, for God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Parang binibigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi yung kapangyarihan, hindi yung spirit ng pagkatakot, kundi isang kapangyarihan ng pag-ibig at ng isang mainam na pag-iisip. Ayun, as I pray to God, I submitted to the words of the Bible through the letters of Paul. I need to put my trust in God and overcome this creeping fear within me. Ito yun. Pag na-overcome mo yung fear mo, you will see your greater purpose in life na mayroong ipinapagawa ang Diyos sa iyong buhay. Only then, you can move and see what is beyond. Nagagamit ako ng Panginoon na mag-preach, mag-Bible study sa labas ng church, sa mga streets, sa mga houses. That was my fear before. At ngayon, I have found the joy of sharing His words. Praise be to God and praise be to the Holy Spirit who had guided my decision during those days.
For our scripture reading of the Gospel, John chapter 4, verse 23 and 24 says, "But the hour comes, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeks such worship Him. God is a spirit, and they worship Him in spirit and in truth." This is the words of God. Thanks be to God. Let us all pray. O Diyos, marami pong salamat sa iyong mga salita. Mayang salita, Panginoon, na siyang gumagabay sa amin sa mga panahong ito. Nisa po naming tanglaw, Panginoon, sa karimlan na dinaraanan namin sa mga panahong ito. Sa maraming salamat, O Diyos. It enlightens us. Our faith lightens up when we read your words. Purihin po nawa, Panginoon, ang lahat na nakarinig at nakabasa ng iyong banal na lista. This we ask of you. In Jesus' name pray. Amen. Purihin po ang Panginoon sa oras na ito, mga kapatid. Kaya inaanyayahan ko po kayo na tumayo po tayong lahat at purihin natin siyang pasalamatan. Sarap pumawit, awitin makalangit, puso ko'y umiinak sa tuwa, sa lahat ligaya. Pagkat damang-damang
Panginoon, muli po kaming dumudulog sa iyo, sa iyong trono, Panginoon, para magpasalamat at magpuri sa iyong pangalan. Puso ko'y dumudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniin ka at sa'yo ay pumisan. Puso ko'y dumudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging lapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaliin ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo maging banal mong tahanan, luputan ng iyong wagas na pasinta. Laluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba, magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y Magandang umaga po mga kapatid at mga kaibigan. Sa umaga pong ito, tayo ay patuloy na mag-aral sa salita ng ating Panginoon. At sa umaga pong ito, atin pong tatalakayin ang isa na namang napakahalagang paksa na may kinalaman sa kung paano natin i-manage ang ating mga sarili sa crisis na ating nararanasan ngayon. At lahat po tayo ay nakakaranas ng iba't ibang mga suliranin, iba't ibang mga karanasan in relation dito sa COVID-19 virus o ito ay isa ng pandemic, ito ay worldwide na suliranin. At sa umaga pong ito atin pong bigyan ng emphasis ang isa sa napakahalagang paksa kung paano natin ma-overcome ang mga pagdududa. So sa panahon ngayon, marami sa atin punong-puno ng mga pagdududa.
Nagdududa sa sarili, nagdududa sa mga pangyayari, nagdududa kung ano ba ang pwedeng mangyayari bukas. Nagdududa na ang mga nangyayari ba ngayon, ito ba'y may katapusan o ito ba'y matatapos? Then sa umagang ito, bigyan natin ng ilang mga pag-usapan natin ang ilan sa mga mahalagang paksa na may kinalaman po dito. Overcoming doubts in these trying times. So, tingnan po natin, mayroong tatlong mahalagang bagay na kung saan ang tawag po dito, according to healthstatus.com, 3 of the top 5 most stressful events in a person's life. Na pinaka-stressful na pangyayari sa buhay ng tao. First ay ang sakit, major illness or injury. The second one is the death of a loved one, yung mamatay ang ating mahal sa buhay. And then the third one, kung saan ito'y nararanasan ng marami sa kasalukuyang panahon, job loss, pagkawalan ng trabaho. Marami sa atin ang nakaka-experience sa tatlong karanasang ito. At ito ang nagbibigay ng matinding stress sa bawat isa sa atin. Hindi lamang sa mga Filipino na nandito sa Pilipinas, kundi maging ang mga tao sa ibang mundo. So, ano ba ang dahilan? What causes self-doubt? Bakit mayroong pagdududa ang tao? Ano ba ang nagiging daan? Ano ba ang naging dahilan? Bakit mayroong pagdududa? Self-doubt occurs when we lack confidence or feeling incapable of doing things we need to do. So, ibig sabihin, kapag nawalan na tayo ng tiwala, nawalan na tayo ng tiwala sa sarili natin na magawa ang isang bagay na pwede nating gawin, then dito na papasok ang pagdududa sa sarili natin. So, there are 5 common causes of self-doubt. So, tingnan natin, 5 dahilan bakit ang tao ay nagkaroon ng pagdududa. So, first, dahil sa kanyang past experience and mistakes. Kapag ang isang tao ay mayroong mga malalim na karanasan at mga nagawang pagkakamali, ito ay nagdudulot ng matinding pagdududa. The second one ay ang childhood upbringing. Maaari, nung siya'y kabataan, nung siya'y bata hanggang sa lumaki, hindi naging maganda ang kanyang karanasan. And the third one ay ang comparisons with others. Maaari, kinukumpara siya sa ibang kabataan, kinukumpara siya sa ibang mga tao. So, dito papasok ang pagdududa sa sarili. Then, the rise of new challenges. Like, sa kasakalukuyang panahon, itong napakaraming challenges ang ating nararanasan. Pagkawalan ng trabaho, pagkawalan ng pangangailangan. So, ang daming mga challenges na kinahaharap natin. O nasa panahon tayo na kung saan ay hindi natin alam kung paano natin harapin ang mga challenges na ito. And then, the last one is the fear of failure. And sometimes, yung fear of success. Takot tayo na hindi magawa yung mga bagay na gusto nating gawin. No? Fear of failure. So, takot tayo na mabigo. And then, sa iba naman, takot sila na kapag nandoon sila sa rurok ng tagumpay or doon sa peak ng kanilang success, hindi nila ma-manage ang mga bagay na ito. So, doon papasok yung malaking pagdududa sa sarili. According to Dr. Cynthia Tyke, self-doubt destroys the heart, mind, body, and soul. Self-doubt is one of the major obstacles to living the life you truly deserve. So, ang pagkakaroon ng pagduda, ito ang sisira, no, sa buhay ng isang tao. This unhealthy food for the soul drags down your spirit, crushes your ambitions, and prevents you from achieving all that you can. So, masisira ang mga bagay na gusto nating gawin at higit sa lahat, yung mga gusto nating i-achieve, hindi na natin marating. There are 5 techniques to overcome doubt. First, to have faith. Have faith. So,
if you're going to doubt something, doubt your limits. So, kailangan ang pananampalataya. Then the other one, doubt can only be removed by action. So, we need to do something upang ang mga pagdududa na nararanasan natin ay totally mawawala. And then, the third one, don't invest in doubt or overthinking will. So, alisin natin ang pagdududa. Don't invest in doubt. And the other one, make decisions from a position of love. And don't be afraid to fail. Sometimes takot tayo na mabigo. But the most important thing na dapat nating tandaan, mahalaga na ginawa natin ang mga bagay na gusto nating gawin. It's either magtagumpay man tayo, ito man ay magkaroon ng failure. So, paano natin ma-overcome ang pagdududa? So, let's focus on these things. Ginawan ko ng acronym, yung salitang doubt. So, first, letter D stands for disregarding fake news. Isa sa matinding nagbibigay ng doubt sa tao o sa atin ay ang mga fake news na ating naririnig, nababasa. So, fake news. We need to disregard fake news. Some ways to fight fake news. Paano ba natin malabanan ang fake news? First, distinguish opinion from facts. Sometimes, nakatingin tayo sa opinion. Nakatingin tayo sa mga sinasabi. But the most important thing that we need to do is to know the real facts. Ano bang totoo? Ano bang tunay na kaganapan? Then the other one, connect mindfully on social media. So, ibig sabihin, pag tayo gumagamit ng social media, nandoon na tayo sa platform na ito, then, kailangan gawin natin ng may katalinuhan. Huwag tayong pumasok sa iba't ibang mga ginagawa sa social media na hindi pinag-iisipan. Kailangan isipin natin kung ano ba ang mga pinupuntahan natin. Especially sa mga sites na pinupuntahan natin, pag-isipan natin ng mabuti. Then, the third one, evaluate, and evaluate. Napaka-importante po nito. So, kailangan yung lahat na napapanood natin, nababasa natin, nakikita natin sa social media, even in TV, napapanood natin sa mga radio, then, kailangan i-evaluate natin. Then, the other one, think before you share. Ito napaka-importante po nito. Think before you click. Ang dami sa atin, click ng click na hindi pinag-iisipan. So that's why, kapag ito'y ginagawa natin, click tayo ng click na hindi pinag-iisipan, ito po ay may masamang maidudulot. And then the third one, verify the facts and informations. Napaka-importante po nito. Verify. So, ito yung mga paraan paano natin malabanan at maiwasan ang mga pagdududa. Lalo na yung fake news. Then the second one, letter O stands for obey protocols. No? Obey protocols. Protocol means the official procedure of system of rules governing affairs of state or diplomatic occasions. At sa ibang pakahulugan, ito ay tumutukoy sa code of proper conduct. And then, sa iba naman, it is referring to a code prescribing strict adherence to correct etiquette and precedence as in diplomatic exchange. At ito ay tumutukoy sa military service. And then, sa iba naman, protocol means a system of rules that explain the correct conduct and procedures to be followed in formal situations. Sa panahon natin ngayon, lahat ng ginagawa natin, we are guided by so many protocols, by so many rules. Pupunta ka lang ng palengke, mayroong protocol na dapat sundin. So we have so many protocols. Number one, we have health and safety protocols. For the hospital,
For the workplace, lalo na sa hospital, matindi sa hospital. Pagpasok mo ng hospital, kapag ikaw ay may lagnat, automatic, ikaw ay kabilang sa PUI, Persons Under Investigation. May lagnat ka pa lang yun, o may sinat ka pa lang, umabot ng 37, 38, 39 yung lagnat mo. Then automatic, dadaan ka sa iba't ibang procedure. Hindi ka makakaligtas doon. Gagawan ka ng mga laboratory test, gagawan ka ng iba't ibang examinations, lalo na automatic, magkakaroon ka ng iba't ibang test na pagdadaanan. Why? Sapagkat ito ay mahalagang protocol na dapat sundin sa mga hospitals. So, like kami noon, July 1, 5 days na naglagnat si Sister Emma. July 1, pumunta kami ng hospital. Hindi niya nakaya yung lagnat. Alam niyo, pagdating ng hospital, automatic, dinaan siya sa iba't ibang test kaagad. So, lalo na sa, yung isa sa ginawa kaagad, rapid test kaagad. Then, after noon, pinauwi kami nung hapon. Then, on the following day, tinawagan kami ng City Health. Finalo up kami. So, ang sabi sa City Health, so kung lumala ang sitwasyon, pwede kaming dadaan sa swab test. So, baka pwede kami kukunin kami. At kinuha pa ang maraming mga informations. So, ang ginawa, within 15 days, nagkaroon kami ng self-quarantine sa bahay. At naghihintay kung ano yung kasunod. So maraming protocols. Sa school, maraming mga dapat gawin. Sa marketplace, mayroong protocols. Sa mga malls, ganun din. Kahit saan tayo pupunta. Especially sa pag-resume ng trabaho ngayon. May mga protocols na dapat sundin ang bawat isa. Lalo na yung social distancing, 1 meter apart. So, wearing of face mask, napaka-importante. Isa yun sa napaka-importanteng i-observe sa bawat protocol na ini-implement ng ating government. So, kapag ikaw ay i-quarantine, meron tayong quarantine protocol. Sa bahay, kapag ikaw ay self-quarantine, within 15 days, sa bahay ka lang, hindi ka pwede lumabas. Meron pa isang protocol, yung contact tracing protocol. Contact tracing. Kapag iti-trace yung mga suspected na infected ng virus, may mga ino-observe na procedure na dapat gawin. Treatment protocol. Kapag ikaw ay ginagamot na, mayroong protocol na gagawin. Testing protocol. At marami pang mga protocols na kung saan ini-implement para sa kaligtasan ng bawat isa. So, marami tayong mga basic practices to prevent the spread of COVID-19 virus. At siyempre, huwag natin kalimutan, washing your hands frequently and carefully, avoid touching your face, avoid shaking hands, gaya wala na tayong kamayan ngayon. Ano na lang ang batian ngayon? Pwedeng gano'n na, para tayong mga Japanese, At minsan, elbow to elbow na lang, So, yun ay dapat gawin, dapat i-observe upang maiwasan natin ang pag-spread out ng virus. So, don't share personal items. Yung mga personal na gamit natin, huwag nating ipahiram. Sa bahay, galit-galit muna tayo. Yung gamit ng wife, huwag munang gamitin ng husband, vice versa. Ang gamit ng mga magkapatid, huwag munang mag-share ng mga gamit. So, then the other one, cover your mouth and nose when you cough and sneeze. Clean and disinfect surfaces. So, yun, mahalaga yun, So, take physical, social distancing seriously. Do not gather in groups. Kaya nga ipinagbabawal ng isa sa guidelines ay pinagbabawal yung pagsasama-sama. At under GCQ ay ang pinapayagan ay only 10% sa mga religious gatherings. So pwedeng magtipon-tipon sa church, pero 10% mula sa total attendance ng church o ng congregation. So avoid eating or drinking in public places. Walang pwedeng kumain sa mga public places. At
isa sa pinaka binigyan ng emphasis, at ito ay may mga may mga local ordinances na hinuhuli na ang wala nito. Always wear your mask. Laging magsuot ng mask. At ito ay napaka-importante. Then the other one, self-quarantine if sick. Kapag ikaw ay nagkasakit, may sakit na, may lagnat, self-quarantine ka agad. Pero kung hindi na kaya, pumunta ka na ng hospital. So, letter U stands for understand the new normal. Isa ito sa magandang usapin. At isa ito sa napaka-hottest issue sa kasalukuyan. Dapat unawain natin kung ano ba ang new normal. So, ano ba ang new normal? What is new normal? New normal is referring to the current state of being after some dramatic change has transpired. Something new, but it feels like it's normal. Parang bago, it seems new, ngunit ito na yung normal sa kasalukuyan. Ito na yung lifestyle natin. At sa new normal, ang pinag-uusapan natin kung ano na ang kalagayan natin sa kasalukuyang sitwasyon. And that is the new normal. Kung ang normal ngayon, dati hindi natin kailangan magsuot ng face mask. Sa new normal, we need to wear our face mask saan man tayo pupunta. Saan man tayo pupunta. Then, social distancing can be observed saan man tayo pupunta. So, dapat i-observe natin ito. So, sa current survey na ginawa, conducted by IPSOS, Market Research Company, 94% sa mga Filipino na tinanong, sinurvey nila, ito ay last May na survey, 94% ay nagkaroon ng worry na baka sila ay mahawaan ng sakit. Marami ang natatakot. At alam niyo, ang survey na ito ay kinandak hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa iba pang mga Asian countries. Kinandak ito sa Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, and Vietnam. Para gusto nilang makita kung ano ang reaction ng bawat bansa tungkol sa COVID-19 virus. So, ano ang mga dapat nating gawin sa panahon na tayo nakakaranas ng mga pagdududa? So first, adjust your expectations. Isa sa napaka-importanting bagay na dapat nating gawin, huwag nating masyadong damihan ang mga expectations natin sa buhay. Sa bawat bagay na ating gagawin, huwag tayong masyadong mag-expect ng sobra-sobra. Kasi kung hindi mangyari yun, mapoprostrate tayo. So the other one, don't view everything that you had as essential. Huwag nating isipin na lahat ng bagay ay puro pangangailangan. Puro kabilang doon sa mga essential needs natin. So don't view everything that you had as essential. Then the other one, focus on what you can do, not what you cannot do. Alam niyo po, ito napaka-importante. Bigyan natin ng pagpapahalaga yung mga bagay na pwede nating gawin. At huwag nating problemahin yung mga bagay na hindi natin kayang gawin. Let's focus on those things na pwede nating gawin. So, then the other one, think of this as a chapter in the book you are writing. So kung ano man ang nangyayari sa kasalukuyang panahon, isipin natin, para maalis na yung doubt sa puso at isip natin, isipin natin na para tayong nagsusulat ng isang libro, ng isang aklat. At ito ngayon, itong crisis na nararanasan natin, ay bahagi lamang ito sa isang chapter ng libro na sinusulat natin. Isang chapter sa buhay natin. At kapag natapos ang chapter na ito, maniwala po kayo, pupunta tayo sa next level ng chapter doon sa buhay natin na mas maganda. So huwag tayong nakafocus sa mga crisis na ating nararanasan ngayon. So, how life has changed due to COVID-19. So the way we live is different.
Ang buhay natin ay kakaiba na. Pag lumabas ka ng bahay, yung mga tao ay iba na ang kanilang ginagawa. Yung mga tindahan na maliliit, nakasara na. Yung mga park na kung saan nandoon tayo namamasyal, sarado na. Hindi na tayo pwede doon. So, ang laki ng pagbabago sa buhay natin dahil sa pandemic na ito. So, the way we work or study has changed. Sa trabaho, ino-observe ang social distancing. Sa trabaho, kailangan magsuot ka ng mask. Sa trabaho, sa iba, nire-require sila na mag-undergo ng rapid test. At kung ano-ano pang mga protocols pagdating sa workplaces. How about sa larangan ng pag-aaral? Noon, face-to-face ang ginagawa ng mga estudyante at ng mga teachers. Pero ngayon, lahat ng ito ay mawawala. Sapagkat ngayon ay applied ang online learning. And the other one, kung walang laptop, walang internet connection ang bata sa bahay, ang pwedeng gawin ay ang paggamit ng module. So mayroon tayong alternative sa online learning. Ito ay ang paggamit ng mga modules na kung saan maipagpatuloy pa rin ang pag-aaral. So that's why mga kaibigan, sa kabila ng pandemic na ito, may mga bagay tayo na pwedeng gawin. So the way we socialize and connect looks very different. Ang socialization natin ay nawala na. Dati, pumupunta tayo sa mga kamag-anak, di ba? May mga birthdays, may mga special celebrations tayo, pero ngayon, anong nangyayari? Totally wala na. Yung kamag-anak mo nga lang, sa kabilang barangay, halos hindi mo madalaw eh. Di ba nakakalungkot? Mabalitaan mo yung mga mahal mo sa buhay ay may karamdaman, gusto mong puntahan, pero hindi na pwede. Sapagkat kasama ito sa mga pagbabago under new normal. Na kung saan dapat tayo i-adapt natin ang mga changes na nangyayari sa kasalukuyang panahon. And letter B stands for block of negative attitude. Block of negative attitude. So ano-ano bang mga types of negative attitude? May mga iba't ibang types ang negative attitude. Mayroon tinatawag na miserable type, yung kapag i-express niya yung kanyang saloobin ay masyado na siyang miserable. Mayroon namang tinatawag na silent killer type. Mayroon namang tinatawag na drama queen type. Drama queen. Mayroon namang itong pinakamatindi, yung paranoid type. Napaparanoid dahil sa mga nangyayari. And there are certain types of people that indulge in negative states of mind. They are all different in some ways of thinking and acting. But the unifying feature of all of them is their constant negativity. Huwag nating kalimutan. Ang common denominator o ang pinaka suma total ng lahat ay ang negativity. Pag ang tao ay negatibo na sa kanyang buhay, wala na. So ano-ano ang mga consequences of negative attitude? First, it shortens your life. Papaiksiin ang buhay natin kapag tayo ay nabubuhay sa pagiging negatibo. And the other one, it creates unpleasant future. Hindi maganda yung future natin. Hindi magiging maganda yung bukas natin. At isa sa napakatindi dito, it harms others. Kung mayroon tayong negative attitude, it harms others. Nakakapanakit ito sa kapwa natin. And it produces negative effects sa buhay natin. Puro negatibo. So the negative attitude can cause a lot of problems for the individuals. With the negative attitude, it can also cause problems to the family members. Take note ha, magki-create ng problema sa family members kapag tayo ay may negative attitude. And also the people who are around us with a negative attitude. Ang laki ng negative
impact ng negative attitude sa mga tao sa paligid natin. So that's why in Proverbs chapter 23 verse 7, as a man think in his heart, so is he. So kung ano yung nasa loob natin, ito yung nailalabas natin. So that's why if we think positive, then nagiging positibo tayo sa buhay natin. A man has control over his thoughts. A positive thinking will produce a positive outlook in life. If we are positive, then magkakaroon tayo ng positibong pananaw sa buhay natin. Kung negatibo tayo, negatibo din ang magiging pananaw natin sa buhay natin. So, how can we develop a positive attitude? So, developing a positive attitude can truly change your entire life. Baguhin nito ang buhay natin. Sabi ni Steve Rizzo, what you think is what you get. Kung anong iniisip mo, then ito yung nakukuha natin. Pag iniisip natin na tayo may sakit, then feeling natin may sakit nga tayo. Pag iniisip natin na mayroong negatibong pagtingin ang kapwa natin sa atin, then ito ang nakukuha natin. At isa sa napakaganda at isa sa mga unang libro na binasa ko nung ako'y nagsisimulang magbasa ay ang libro na sinulat ni Dr. Norman Vincent Peale, The Power of Positive Thinking. There is power in positive thinking. So that's why mga kaibigan, we should think positive. Lagi tayong mag-isip ng positibong mga bagay sa buhay natin. Bawat araw, alisin natin ang mga negatibong bagay na biglang pumapasok sa isip natin. In these trying times, we need to refocus ourselves to the positive things that will uplift our spirit and soul, strengthen our faith, and believing that God is in control of everything. Siya lang ang may control sa lahat ng bagay. So that's why we need to believe. Magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos. So ano mga ways to develop a positive attitude? So ways to develop a positive attitude, first, start the day with love. Alam niyo po ba na pagising natin sa umaga, simulan natin ang umaga ng masaya at mayroong pag-ibig. Yung puso natin talagang pinaghaharian ng pag-ibig. Start the day with love. Spend the day with love. Fill the day with love. And lastly, end the day with love. Dapat matatapos ang araw natin na punong-puno tayo ng pag-ibig. With a bad attitude, take note, with a bad attitude, you can never have a positive day. With a positive attitude, you can never have a bad day. A positive attitude is like a magnet for positive results. So kapag tayo positibo, ito'y parang magnet na magbibigay sa atin, magdadala sa atin sa positibong resulta, anuman ang gagawin natin. A strong positive attitude will create more miracles than any wonder drug, according to Patricia Neal. Then, alam nyo ba na the average person has about 55,000 thoughts per day? 55,000 thoughts. Which means that you potentially have around 55,000 positive or negative thoughts each day. May imagine nyo yun? Ang isip natin ay pwedeng mag-process ng 55,000 na pag-iisip. Ang tanong, paano naman kung ang pre-process natin maghapon ay puro negative? So kapag ganun, then, ang buhay natin ay punong-puno ng pagiging negative. To overcome doubts in these trying times, letter T stands for turn your eyes on Jesus. Turn your eyes on Jesus. We will look at the real situations over this crisis. People around the world are living in fear. Fear for the virus and fear to die if infected. Anxiety and depression for those who lost their job and income to feed their families. Emotional stress for those who are infected and lost their loved ones. Di ba? Kapag tiningnan natin ang picture na ito, nakakalungkot. Sapagkat ang dami, halos lahat tayo,
ay punong-puno ng takot at pangamba. So instead of worrying about what you cannot control, shift your energy to what you can create, to what you can do. So sa halip na maging negatibo, mag-isip tayo ng mga positibong bagay na pwede nating magawa. Believe in yourself, your abilities, in your own potential. Never let self-doubt hold you captive. Huwag nating hayaan na hawakan tayo at sirain tayo ng pagiging negatibo, ng pagdududa. You are worthy of all that you dream and hope for. So yan ay ayon sa The Light in the Heart by Roy Bennett. Faith can move mountains. Mga kapatid, mga kaibigan, faith can move mountains. In Mark chapter 11, verse 20 and 24, truly I tell you, Jesus said, that if anyone says to this mountain, be lifted up and thrown into the sea, and has no doubt in his heart, but believes that it will happen, it will be done for him. Therefore, I'll tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. So yan ay mula sa ating Panginoong Hesukristo. We can move mountains. Gaano man karami ang crisis na pinagdadaanan natin, gaano man kataas ang bundok na inaakyat natin sa panahon ng crisis, especially in these trying times, then we can move mountains if we have faith. If Jesus is in our hearts, we can move mountains. Instead of living in fear and doubt, we need to turn our eyes to Jesus. Look at to Jesus. Tumingin tayo sa Panginoong Hesukristo. In Hebrews chapter 12, verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Huwag tayong tumingin sa crisis. Huwag tayong tumingin sa mga nangyayari. Huwag tayong tumingin sa mga statistics na inilalabas ng DOH. Huwag tayong tumingin sa mga fake news, sa mga false reports. Tumingin tayo sa Panginoong Hesukristo. Magtiwala tayo at umasa sa Kanya. Disregard fake news. Obey protocols. Understand the new normal. Block off negative attitude. Turn your eyes to Jesus. Kapag ginawa natin ito, we can overcome doubt. Mga kaibigan, ang doubt sa puso natin ay maaalis at mawawala kapag si Kristo ang naghahari sa puso natin. Muli, maraming salamat po. At sa panahon ng crisis na ito, magtiwala at umasa tayo sa Panginoon. Thank you and good morning sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. Okay, mga kapatid, tayo po ay nasa bahagi na ng dulang ng Panginoon at ihanda po natin ang ating mga sarili bago natin tanggapin ang tinapay at ang saro na simbolo ng kanyang dugo at katawan. Pakinggan po muna natin ang nakasulat sa aklat ni Marcos. At samantalang sila'y nagsisikain ay dumampot siya ng tinapay at ng kaniyang mapagpala ay kaniyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila at sinabi, inyong kunin, ito ang aking katawan. At siya'y dumampot ng isang saro at nang siya'y makapagpasalamat ay ibinigay niya sa kanila at dooy nagsiinom silang lahat. At sinabi niya sa kanila, ito'y ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na hindi na ako iinom ng bunga ng ubas hanggang sa araw na yaon na inumin kong panibago sa kaharian ng Diyos. At pagkaawit nila ng isang himno
ay nagsiparoon sila sa bundok ng mga Olibo. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito kaming muli upang alalahanin ang pagliligtas na ginawa ng iyong anak para sa amin, na bagamat kami ay makasalanan, ay nananatili pa rin ang pag-ibig mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa kaligtasang ito na ibinigay mo sa amin, na ito ay dapat naming ingatan, panghawakan, sapagkat dito nakasalalay ang aming kaligtasan. Salamat at binigyan mo kami ng pag-asa sa buhay na ito. Salamat, Panginoon, dahil kasama kami sa mga plano mo sa lahat ng mga tao. Hindi lamang sa mga Hudyo, sa mga Griego, at maging sa mga Hintil. Kaya maraming salamat po, Ama, sapagkat ibinilang mo kami sa iyong banal na iglesia na siyang katawan ng aming Panginoon upang maging kabilang sa mga taong ililigtas ng Diyos. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo sa amin. Maraming salamat sa pagmamahal na patuloy mong ibinibigay sa amin. Maasa po kami, Panginoon, na kami ay sama-sama mananatili sa iglesyang ito na aming kinabibilangan. Ito po ang aming samo at panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Magandang umaga po sa atin lahat, mga kapatid. Tayo po ay dadako na sa ating offering. Bago po natin gawin ito, mga kapatid, atin po dinggin ang sabi sa Genesis 4:4. And Abel brought the best, the choicest parts of the firstborn of his flock and their fat portions. And the Lord had regard for Abel and his offerings. Sa ibang version po, mga kapatid, ang sabi, and the Lord had favor on Abel. Dito po sa ating narinig at nabasa, mga kapatid, yung unang offering na inihandog ni Abel, pinili niya yung the best. Lahat ng makita niyang pinakamagandang doon sa kanyang firstborn na mga alaga, yun ang iniyalay niya sa Diyos. At yun, nakita ng Diyos yung kanyang puso. At ang sabi doon, and the Lord had Abel his favor. So sa atin po, mga kapatid na kapwa mananampalataya, when we worship God,
we should give our best. And our offering is part of our worship. At para po makuha natin yung favor ng Diyos sa atin, ibigay po natin yung the best sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. O Diyos, marami pong salamat sa mga patutuo ng kasaysayan sa lumang tipan na kung paano, Panginoon, nakita ninyo na magbigay ang inyong mga anak noon, na nagkaroon po sila ng favor sa inyo dahil po sa the best yung kanila ibinigay. Likewise sa aming panahon, Panginoon, nawa sa aming pananambahan, maibigay namin yung the best na kung ano meron po kami. Pagpalain niyo po nawa, Panginoon, ang lahat ng magbibigay, gayon din po ang mga nais makasumpong o Diyos ng kanilang pagkukunan. Alam po namin, Panginoon, na ang pagbibigay na ito ay makakatulong sa pagpapalaganap ng inyong banal na ebanghelyo. This we ask of you, through Christ our Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy, it falls like a sweet spring rain. Mercy is falling all over me. Hey, I receive your mercy. Hey, I receive your grace. Hey, I will dance forevermore. Para po sa ating pagtatapos, tunay nga po na napakabuti ng ating Diyos, kaya nararapat lamang po siya na pasalamatan. Ikaw ay mabuti bawat sandali. Sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may pupuli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mabiglang magkakataon, patuloy na pagtapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso nasugatan, sa pagsubok
kabiguan sa pagluha ng puso na sugatan sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aming dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon, salamat. Atin na pong, tayo po ay dadako mga kapatid sa ating pagtatapos at akin po kayong inaanyayahan sa ating panalangin. Amang Diyos, kami ay muling nagpapasalamat po sa inyo na sa ilang sandali, bagamat kami po ay magkakalayo, ay nakapagsama-sama muli sa pagsamba po sa inyo. Nawa, Panginoon, ang lahat po ng aming ginawa, ang mga awiting papuri, ang amin pong mga panalangin, ang pakikinig po ng iyong banal na mensahe, ay tunay na kayo po ay nalugod, Panginoon, at ganoon na rin na tinanggap ninyo, Panginoon, ang lahat po ng mga ito. Nawa, Panginoon, ang inyong mga banal na salita na amin din pong napakinggan ay may tanim po sa aming mga puso at isipan, na nawa ay patuloy na lumago at tumibay po ang aming pananampalataya. At ganun na rin na ang bawat isa sa amin ay magkakaroon ng pag-asa. Bagamat ang mga panahong ito, Panginoon, ay tunay na mahirap dahil po sa lumalaganap na COVID-19. Yes, God, ang bawat isa sa amin, ang aming mga kapatid, lalo na ang mga dumaranas po ngayon ng mga karamdaman, aming hinihiling na hipuin po ninyo sila at maibalik ang kanilang dating kalakasan. Kayo rin po ang mag-provide sa lahat po ng aming mga kapatid. Ang mga naghahanap po ng mapagkakakitaan, kayo po, Panginoon, ang siyang magbukas ng opportunity upang sila po ay magkakaroon. At nawa, Panginoon, patuloy niyong ipagkaloob ang inyong proteksyon sa bawat isa sa amin, sa bawat pamilya, lalong-lalo na, Panginoon, ang mga lumalabas at nagpupunta sa kanilang mga hanap buhay, na nawa ang patuloy na proteksyon laban po sa COVID-19 na inyong ipagkakaloob sa bawat isa sa amin, Panginoon. Yes, Lord God, nawa ganun din na ang pag-ibig ay patuloy na magbigkis sa bawat pamilya, sa inyong iglesia, at ganun na rin na patuloy naming magampanan pa rin ang aming tungkulin, lalong-lalo na ang pagpapahayag ng inyong banal na ebanghelyo. At sa amin pong pagtatapos, Ama, ay tatanggapin namin ang pagpapala na manggagaling sa inyo. Gamitin ninyo ang inyong maliit na lingkod bilang siyang instrumento po lamang. Ngayon, doon sa makapag-iingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo ay makapaghaharap ng walang kapintasan na may malaking galak sa harapan ng kanyang kaluwalhatian, sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, ay sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman, siya nawa.